Dear Madam Native Filipina, gustong-gusto ko lang po sanang ma-share ang aking kwentong AFAM dahil wala po akong mapagsabihan ng aking kwento. Ganito po ang sitwasyon ko ngayon, Madam. May boyfriend po ako. Mag 3 years na po kaming magka-LDR this coming June 4. Mag 40 years old na po ako ngayong April 20 at siya naman po ay 55 years old last March. Never pa po kaming nagkita ng personal. Puro video call at chat lang po palagi. Never din akong nanghingi ng pera sa kanya kahit nag-o-offer naman siya. Bilang lang din ang mga araw na nag-aaway kami. At isang araw lang ay nagkakaayos na kami ulit. Iniintindi namin kasi ang isa't isa dahil pareho kaming may trabaho. Basta walang araw na hindi kami nag-uusap para kamustahin ang isa't isa. Ang dami niyang naging plano sa amin. Ang sabi niya pa, bibigyan niya daw ako ng pera para pang dagdag sa negosyong bubuksan ko. Sabi ko, saka na lang namin pag-usapan yon. Separated lang pala siya sa asawa niya simula noong year 2016 pa. Pero noong year 2022 ay bumalik siya sa pamilya niya kasi naoperahan po siya sa puso. Kaya kahit masakit, inintindi ko kasi mahal ko siya. Pero madam, hanggang ngayon ay umuuwi pa din siya doon sa kanyang pamilya. Kahit magaling na naman siya. Wala na po siyang nararamdamang sakit. Kaya minsan, tinatanong ko siya kung bakit kailangan niya pang umuwi sa pamilya niya. Ang sabi niya, hindi na rin naman daw sila nagtatabing matulog ng asawa niya. Kaya hindi na ako nakipagtalo pa. Minsan may mga araw na sinasabi ko na maghiwalay na kami kasi takot ako sa karma at ayoko ding maging kabit. Ayaw niyang pumayag at lagi niya pong sinasabi na ako daw po ang nagbibigay ng sakit sa kanya sa puso. Nakukonsensya ako at natatakot kasi nga may history na siya sa puso niya at baka kung ano pa ang mangyari sa kanya. Ang gulo na talaga ng isipan ko. Isang araw, nakipagkaibigan sa akin ang best friend niya. Madam, agad-agad sinabihan niya ako na i-block ko daw kaagad ang kaibigan niya. Madam, sa totoo lang, nagsinungaling po ako kay AFAM. Sinabi ko po sa kanya na binlock ko na ang kanyang best friend. Pero ang totoo, hindi. Dahil nakipagkaibigan po ako sa kanya. Sa Facebook po ito, madam. Ngayon, madam, nagkagusto na po ako sa best friend niya. Dahil yung best friend niya ay divorce. Yun kasi ang lalaking hinahangad ko, yung walang sabit. Pero hindi ko sa kanya masabi dahil takot akong baka mag-away silang dalawa. At natatakot din ako na baka ma-reject lang ako kung ipagtatapat ko sa best friend niya na gusto ko na siya. Kaya madam, tinatago ko lang. Madam, gusto ko na rin sanang i-block silang dalawa sa Facebook para mag-umpisang muli at kalimutan na silang dalawa dahil wala akong mahanap na sagot kundi ang lumayo na lang. Balak pa naman sanang pumunta ni AFAM dito sa Pilipinas ngayong 2024. Kaso lagi ko siyang pinipigilan kasi natatakot ako dahil nga may asawa siya. By the way madam, ako pala ay isang single mother. 2 po ang anak ko. Lalaki sila parehas. 18 years old and 15 years old na po sila. Sana mapayuhan niyo po ako bago siya makapunta dito sa Pilipinas dahil ayoko po na pagsisihan sa bandang huli ang aking naging desisyon. Thank you very much po ulit Madam Native Filipina at sa inyong mga followers na makakapagbigay ng payo sa akin. Hello Madam Letter Sender, maraming salamat po at dito mo napiling ma-share ang iyong kwento. Okay, oras na po para magbigay ako ng komento sa kwento at sa problema mo. Umpisahan ko muna doon sa pagbabalik ni AFAM sa pamilya niya nung inoperahan siya sa puso. Ibig sabihin, walang hiya siyang lalaki. Ang kapal ng mukha niyang bumalik sa pamilya nung nagkasakit na. Maraming ganito talaga na pag nung malakas pa, nangiiwan ang pamilya no? Pero nung nagkasakit na, tsaka babalik at magpapaalaga pa. Madam, hindi kita mapapayuwang ituloy ang relasyon niyong yan. Please lang maawa ka sa pamilya niya. Siguro, no, napakasaya ng pamilya niya nung nagbalik siya. Kasi tinanggap at inalagaan. Ibig sabihin, may pagmamahal pa rin ng pamilya niya sa kanya. Isipin mo na lang, madam ha,
biglang sumaya ulit ang buhay nila dahil gumaling na siya. Baka naging happy family ulit sila, kaya hindi na magawang umalis muli ni Afam. Dahil syempre nagkautang na loob na din. At feeling ko naguguluhan si Afam ngayon kung anong magiging desisyon niya, kung sino ba talaga ang pipiliin, ang pamilya niya ba? O ikaw na sa online niya lang nakilala tapos hindi pa kayo nagkikita. Kaya ikaw madam, alam kong alam mo na ang gagawin. Huwag mo na siyang pahirapan pa, ikaw na ang magdesisyong lumayo sa buhay niya. Kasi yun naman talaga ang nararapat. Ikaw na mismo ang may anak at single mom pa. Kaya dapat alam mo na ang feeling na ang mga anak walang ama. Kaya dapat talaga ikaw nang magparaya. About naman doon sa friend ni Afam na nakipag-friend sa'yo na pinapablock niya kaagad, so may naaamoy akong malangsa. Doon na, baka takot siyang may malamang sikreto tungkol sa kanya na maaaring sabihin sa'yo ng best friend niya. Siyempre kasi best friend sila, no? Ibig sabihin lang, kung usapang sikreto, marami yan sila. At siyempre, no, alam ko din na may takot si Afam na baka maagaw ka sa kanya. Kung ako ang nasa sitwasyon mo, magsasabi ako ng feelings kay best friend. Malay mo naman gusto ka din niya at naghihintay lang siya kasi ang pangit naman talaga kung tataluhin niya yung best friend niya na ligawan ka ay alam naman niyang may relasyon kayo. Pero madam, bago mo ipagtapat kay best friend, dapat siguraduhin mo munang nagka-ending na ang relasyon niyo ni Afam. At isa pa, huwag mo muna palang ipagtapat agad-agad. Palipasin mo muna ng ilang linggo or buwan. Basta, once nagka-closure na kayo ni Afam mo, i-block mo na rin siya. Pero si best friend, huwag mong i-block. Ituloy nyo lang ang pagiging friends nyo. And then, malay mo naman, pag nalaman niyang wala na kayo ni Afam, baka siya na mismo ang manligaw sa'yo. Di tapos yung problema mong hindi mo kayang magtapat ng feelings, di ba? Sulbad ang problema. By the way, madam, kalimutan mo na yung sakit sa puso niya. Hindi ka dapat mag-adjust sa kanyang sitwasyon. Hanapin mo ang tunay mong kaligayahan. Hindi yung magsasakripisyo ka, napipilitan ka lang dahil sa pag-aalala mo sa kalagayan ng isang tao. Dahil real talk, isang malaking katangahan na mas pipiliin mong maging masaya ang ibang tao kaysa sa sarili mo. Ang ibig ko lang namang sabihin dito ay dapat kung ang paghahanap mo ng kaligayahan ay nahaharangan dahil sa pag-iisip mo sa sitwasyon ng isang tao, well madam, I guess you need to practice na magpatigas ng puso dahil kanya-kanya tayo ng survival sa mundo. Ganyan talaga ang buhay. Mas pahalagahan natin ang sarili bago ang iba. Good luck sa magiging desisyon mo, madam. Maraming salamat.